Kawasaki KLX 150 2026 model. Ano nga ba ang binago dito sa motor na to? Ano nga bang ginawa dito ni Kawasaki? Pagdating sa kanyang engine specs, no, wala pa ring binago. So ganun pa rin, 144cc displacement. Naka 4 stroke, naka 4 valves, naka carburetor type system, naka air cooled system, naka single cylinder at ito ay naka single overhead cam. Pagdating sa kanyang tank capacity, meron itong kabuang 6.9 liters. So ito ay carburetor type system. So maasahan talaga natin yan na may katakawan talaga pagdating sa kanyang fuel consumption. So pagdating sa kanyang bigat is umaabot lamang ito ng 119 kilograms sa kabuang timbang niya. So mas magaan lang siya, no, compared natin sa ibang trail bike. Meron itong max power output na umaabot ng 11.53 horsepower at 8,500 RPM. At meron naman itong maximum torque or arangkada na umaabot ng 11.3 Newton meter at 6,500 RPM. So yan yung engine specs niya na walang binago si Kawasaki dito. So ganun pa rin yung engine specs niya mula doon sa lumang model nila at saka dito sa bagong upgrade nila. Pagdating sa kanyang headlight, no, naka-LED siya. Tapos sa kanyang mga turn signal lights is ganun pa rin, is naka valve type. So mas visible kasi yung valve type na signal lights ko compare natin sa LED. So sa kanyang tail light naman is ganun pa rin, is naka valve type din, naka kulay red. At pagdating naman sa kanyang turn signal light sa likod is naka valve type rin. So meron itong inverted telescopic fork suspension, no, pagdating dito sa harapan na suspension niya. So napakaganda ng bouncing nito. Dinaan mo sa lubak-lubak na daan, ang ganda ng bounce nito ng up and down ng kanyang suspension. So pagdating naman sa likuran niya is naka shock absorber. So maasahan talaga natin yung monoshock absorber sa mga lubak-lubak na daan. Pagdating naman sa fender niya is naka glossy black, tapos naka plastic ito. Hindi naman siya gaanong malutong at hindi naman siya gaanong flexible. So tamang-tama lang yung texture ng kanyang fender, no. Pagdating naman sa kanyang gulong dito sa harapan is meron itong size na 2.75 by 21. Naka IRC brand na ito. So meron itong size na 2.75 by 21 at pagdating naman sa kanyang likuran is 4.10 by 18 by 18. No, yan yung size ng kanyang likuran. So lahat ng to is harap saka sa likuran is naka tube type pa siya, mga idol, no. Alam naman natin basta spokes yung motor, no, matic na yan, naka tube type siya. Pagdating sa kanyang braking system, no, dito sa harapan is naka disc brake yan at kahit nasa likuran niya is disc brake na rin. So goods na goods talaga ang kanyang braking system. Pagdating sa kanyang upuan, meron itong kanipisan kaya hindi natin may recommend talaga na good for long ride ang motor na to kasi nga may manipis siya na upuan. So mabilis kang mangawit dito. Naka-upright position pa. So dahil sa nipis ng kanyang upuan is mangangawit ka talaga dito ng mabilisan. Pagdating sa kanyang tangke, no, ulitin natin, meron itong kabuang 6.9 liters na tank capacity. So maasahan natin na magastos ito sa gasolina kasi nga ito ay naka-carb type system pa lang. At pagdating naman sa kanyang meter panel is ito ay naka-digital na. So makikita natin lahat ng indicator na nakalagay dyan sa kanyang meter panel. Equip ito ng handguard pagdating sa kanyang manibela, no? So meron siyang handguard na protection. In case na matumba, may protection talaga yung kamay mo. Pagdating sa looks ng motor na to, itong KLX 150, napaka-solid talaga. Lalong-lalo na yung color combination niya na black, mga idol, no? Dito sa bagong model nila na 2026 model. Well, dito sa Kawasaki KLX 150 na to, wala naman talagang binago dito bukod lamang sa kanyang color combination. Yan lang naman binago dito sa KLX 150 na kulay black. Yung color combination na kulay black. Sa dati is nakakulay gray pa yon. Gray yung nakaraan na last model nila, pero ngayon nakakulay black na siya. So yung asahan talaga natin dito, no, sa Kawasaki KLX 150 na to, na sana next upgrade nila or next model nila na ilalabas, sana magkakaroon na sila ng fuel injected para mas matipid ito pagdating sa kanyang fuel consumption. Pero okay na rin itong carb type, mga idol, no, kasi nga ito ay nakakales tayo ng maintenance pagdating dito sa carb type na to na pwede natin galawin in case na magka-troubleshooting. Tingnan naman sa presyo nitong KLX 150 na to, no, sa ngayon, meron siyang 139,500 pesos pagdating sa kanyang cash. Pagdating naman sa kanyang down payment is umabot ito ng 25,000 pesos. At pagdating naman sa 3 years is 2,571. So meron itong rebates na 200 pesos kapag updated ka magbayad. Kaya mga idol, anong masasabi nyo dito sa KLX 150 na to? I-drop mo na lang yung comment mo sa comment section. Kung nagustuhan mo ang video na to, mga idol, no, huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe dito sa YouTube channel ko para lagi kang updated in case na mag-upload tayo ng bagong video. So hanggang dito na lang tayo. Ride safe at peace out.